ang Indiana Pacers ay bumagsak sa 4-5 sa kanilang season matapos ang nakakahiya nilang pagkatalo sa Charlotte Hornets. Sa ngayon, ang Indiana Pacers ay ang pinaka-nakalilito na team sa NBA na nagdudulot ng frustration sa kanilang mga fans. Natalo ng Pacers ang Boston Celtics at Dallas Mavericks na parehong nakarating sa finals noong nakaraang season, ngunit natalo naman sila sa ilan sa mga pinakamahihina na team sa liga. Nitong Biyernes, natalo ang Pacers sa Charlotte Hornets sa score na 103-83. Wala ang mga backup na centers ng Pacers at si Aaron Nesmith, ngunit hindi rin naglaro sina Miles Bridges at Nick Smith Jr. para sa Hornets, kaya hindi naging factor ang injury report. Pinangunahan ng 27 puntos ni Pascal Siakam ang Pacers at nagpatuloy ang mainit na laro ni Benedict Mathurin na may 22 puntos. Ngunit hindi ito sapat, lalo na't si Tyrese Haliburton ay 2 beses lang nakapagtala ng field goal. Sa kabuuan, 3 lang ng kanilang mga 3-point attempts ang pumasok. Hindi rin nag-shoot ng mas maganda ang Hornets pero nagsanib puwersa sina LaMelo Ball at Brandon Miller para magtala ng 60 puntos. Malinaw na kailangan ng Pacers ng backup center. Nakakuha si Miles Turner ng 10 rebounds ngunit natalo ang Pacers sa laban sa rebounds. Si Musa Diabate naman ay nakakuha ng 15 rebounds para sa Hornets nang hindi na isasali ang kahit 1 puntos at nagbigay inspirasyon pa sa mga fans na magkumpara sa kanya kay Dennis Rodman pagkatapos ng laro. Nahirapan ang Indiana sa mga mahihinang team buong season. Bagamat ang mga pahayag na panalo laban sa Celtics at Mavericks ay magbibigay pag-asa para sa isang posibleng playoff run, hindi pa napatunayan ng kasalukuyang roster na karapat-dapat itong makapasok sa playoffs kaya't nananatiling bukas ang laban para sa playoffs. Makakasama ng Indiana Pacers ang New York Knicks sa linggo na may pag-asa na makabalik sa kanilang pagiging mediocre. Sa sumunod na laban naman, si Draymond Green at Klay Thompson ay nagkasama ng mahigit 1 dekada bilang magkakampi sa Golden State Warriors. Gayunpaman, sa paglipat ni Thompson sa Dallas Mavericks ngayong taon, magkikita na silang dalawa bilang magkalaban. Bago ang kanilang laban sa NBA Cup na labis na inaabangan, nagbigay si Green ng isang masiglang mensahe. Pinagtibay ng Golden State Warriors ang kanilang lugar sa kasaysayan ng NBA sa pamamagitan ng pagkapanalo ng 4 na kampyonato sa loob ng 7 taon gamit ang isang star na lineup. Sentro sa kanilang tagumpay sina Stephen Curry, Draymond Green at Klay Thompson na pansamantalang sumali si Kevin Durant. Gayunpaman, nagwakas ang makasaysayang pakikipagtulungan na ito ngayong taon sa pag-alis ni Thompson patungong Dallas Mavericks. Sa susunod na Martes, maghaharap ang Mavericks at Warriors sa unang round ng NBA season na magiging unang laban ni Thompson laban sa kanyang dating team bilang kalaban. Bago ang laban, nagbigay si Green ng matapang na babala sa kanyang matagal ng kasamahan. Babanggain ko siya sa dibdib kapag naglaban na kami. Hindi ko naman gagawin pero ngayon babanggain ko ang kanyang dibdib, sabi ni Green sa The Draymond Green Show kasama si Baron Davis. Inamin din niya ang mapagkompetensyang kalikasan ni Thompson. Siyempre, mahal na mahal namin si Klay pero ang mahalin si Klay ay alam ding papasok siya doon at susubukang patayin kami. Ang mga komento ni Green ay nag-ugat mula sa isang magaan ngunit masiglang palitan ng salita kay Thompson na kanyang ikinuwento sa palabas. Nagtatrabaho ako, pumasok sila muli pagkatapos ko at kausap ko si Kyrie at lumapit si Klay at sinabi, "Kay, kausap mo ba ang mga ops?" Inamin ni Draymond na nahuli siya sa kanyang komento. Sabi ko, tiyak na may kabigatan ito dahil sinabi niya rin sa akin ang parehong bagay. Tinapos niya ang kwento sa pagsasabing, doon nagmula ang buong bagay na iyon. Sa kabila ng mga biro at matitinding pahayag, pinanatili nina Draymond at Klay ang isang malapit na pagkakaibigan na nabuo sa loob ng maraming taon ng pinagsamang tagumpay kasama ang Warriors. Madalas na nagsasalita ng maganda si Green tungkol kay Thompson, kabilang na ang pagpapahayag ng pag-asa na magtagumpay ang kanyang dating kasamahan sa Mavericks. Sana pumunta siya sa Dallas at maglaro ng maganda dahil makakatulong iyon para ma-appreciate niya ang mga nagawa niya dito, sabi ni Green sa isang nakaraang episode ng kanyang palabas. Ano man ang nararamdaman niya, magkakaroon siya ng statue dito, itataas ang kanyang jersey, siya ay isang alamat. Sa huling balita, nakuha ng Golden State Warriors ang pinakamalaking panalo nila ng season noong Miyerkules ng gabi sa Boston.
Ngunit nitong Biyernes ng gabi, nakuha nila ang pinakamalaking pagkatalo ng season mula sa undefeated na Cleveland Cavaliers. 20-2 ang score pagkatapos ng 4.5 minuto matapos ang 18 minuto at sa halftime habang sina Kenny Atkinson, Ty Jerome at ang mistake by the Lake ay naghiganti sa Dubs. Nagsimula ang laro na ipinakita ng Cavaliers kung bakit sila ang tanging team na walang talo sa NBA. Nagsimula ang Cleveland ng 18-0 run. Lahat ng 5 starters ay nakapag-score, nag-shoot ang Cleveland ng 6 sa 8 at nakagawa ng 4 na 3-pointers at nakapag-force ng 2 turnovers. Samantala, missed ang 7 sunod-sunod na shots ng Warriors, mga 3-pointers, layups, stepping out of bounds at na-block. Nakagawa ang Cleveland ng 5 sa quarter na yon. Sa mga optimistikong salita ni Bob Fitzgerald, at least nakuha nila ang natitirang bahagi ng quarter salamat sa 9 points mula kay Jonathan Kuminga. Kung sakaling nagkaroon ng labis na pag-asa ang Warriors mula sa ilang minutong pagsuong, nagsimula ang Cleveland ng second quarter na may 13-2 run. Kumuha si Kuminga at Moses Moody ng mga 3-pointer upang mapababa ang lead ng Cleveland sa 25 puntos at dito nag-init si Jerome. Nakagawa siya ng 3 3-pointers sa loob ng 1 minuto at 9 na segundo at tumingin pa sa bench ng kanyang dating team matapos ang huling shot habang pinadouble up ng Cleveland ang Warriors. Nagbalik ang Golden State sa third quarter ng 41 puntos. Salamat kay Kuminga at DeAnthony Melton na parehong nakapag-ambag ng 7 puntos sa huling 2 minuto ng laro na nagbaba ng lead ng Cleveland mula 39 na puntos hanggang 20. Wala naman magandang performance mula sa iba pang mga player ng Warriors kundi si Kuminga na siyang nag-lead sa team na may 21 puntos. Maliban kay Fitzgerald na talagang nagpakita ng pagiging fitsiest niya sa mabilis na pagtakbo ng Cavaliers sa simula ng laro. Tuwing nakakascore ang isang Cavalier ang team na may pinakamagandang 3-point percentage sa NBA bago magsimula ang laro, naroroon si Fitzgerald para ipagkumpara ang shooting ng dalawang team. Parang hindi makapaniwala. Nang makagawa si Andrew Wiggins ng layup upang pababain ang lead ng Cleveland sa 13 puntos, sinabi ni Fitzgerald, "Stop by stop." Nagsisimula ng mag-chip away ang Warriors. Sinabi niya na si Ty Jerome ay naging Pete Maravich pagkatapos makagawa ng ilang sunod na shots sa second quarter at kalaunan ay inilarawan ang laro bilang found money after the hot start. Nag-shoot ang Cleveland ng 20 sa 41 mula sa 3-point range kung saan si Darius Garland ang nanguna na may 27 puntos, 3 steals at 6 na 3-pointers. Si Evan Mobley ay nagtala ng 23 puntos at 9 sa 10 sa free throw line kasama ang 2 blocks. Si Isaac Okoro ay may 16 na puntos at 4 na 3-pointers at naglaro ng lockdown defense kay Steph Curry. Si Jerome naman ay nagtapos ng 20 puntos at 3 assists sa 7 sa 8 shooting. Ipinagpatuloy ang kanyang mahusay na taon mula sa bench. Para sa Warriors, si Kuminga ang nanguna sa 3-point shooting. Sa isang gabi na nagtala ang team ng 13 sa 42 mula sa 3-point range, si Kuminga ay 3 sa 7 na nagpapatuloy sa magandang buwan ng Nobyembre kung saan siya ay 7 of 15 from 3-pointer. Si Melton at Kevin Looney lang ang may positibong plus and minus sa labas ng garbage time kung saan si Melton ay nakakuha ng 10 puntos at 3 assists at si Looney ay nagtapos ng 9 na puntos, 7 rebounds at 2 steals. Para kay Curry at Draymond Green, isang laro ito kung saan sila ay na-frustrate ng maaga, maraming itinuturo at walang ganang depensa, ngunit laging may konting magic kapag nasa court si Curry. Gaya ng naramdaman ng Warriors noong Miyerkules sa kanilang panalo, ang pagkatalo nila nitong Biyernes ay talagang masakit. Ngunit ang second half ay nagbigay ng konting pag-asa at nagbigay ng pangarap na sa isang bagong laban sa isa pang mahusay na team sa road sa linggo. Hindi ituturing ng Golden State ang laro bilang found money.